Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. May mga nakiusap po sa atin tungkol dito sa vlog natin kagabi. Kasi po, nalilito sila tungkol sa paggamit ng automatic transmission kasi dati silang gumagamit ng mga manual transmission na sasakyan. Kaya naman pala, tuwing sila ay may stop sa traffic o kaya hinihinto nila yung mga sasakyan nila, waiting sila, inilalagay po nila sa neutral. Samantalang dapat nasa drive lang dahil doon naman nakadesign yung mga automatic transmission. Kasi galing po sila dito sa manual transmission na kapag standstill sila, nilalagay nila sa neutral, i-handbrake nila at ayun, maghihintay sila habang umaandar yung makina. Mga kapatid, sa isang mabilis na explanation, ipapaliwanag ko po sa inyo ano po ba ang pagkakaiba nitong manual clutch assembly at ito namang torque converter na nandito sa aking harapan. Ang manual transmission po, mga kapatid, ay gumagamit ng pressure plate. Ito po yung pressure plate. Ayan. Tapos meron ding clutch disc. Ito yung friction material. Okay. Kapag po umiikot na itong flywheel, ngayon, nakalapat itong friction material, itong clutch lining, and then iniipit naman siya nitong pressure plate. Nakaipit siyang ganon. So every time po na inaapakan nyo ang clutch, itinutulak po ito ng release bearing. Yan. Pag inapakan nyo po yung clutch, itutulak yung fork, itutulak to, at kapag po ito ay tinulak, umaangat po itong plate, itong pressure plate. Umaangat siyang ganon, at sa pamamagitan nun, humihiwalay po siya sa dikit dito sa lining. Yan. Humihiwalay po siya, magkakaroon ng espasyo yan. Kaya kahit na ito po ay nandoon sa pagitan ng flywheel at nitong pressure plate, hindi po siya iikot. Yun yung magno-neutral siya kapag inaapakan yung clutch, kapag nakadiin, kapag ini-engage mo pag itinutulak mo to. Pero yung pinaka-neutral niya po talaga, nandoon po yun sa transmission. Pag inilagay mo sa neutral, hindi po kakabit, hindi ko konekta yung main drive doon sa mismong mekanismo ng transmission. So yun yung neutral niya. Kaya mga kapatid, kapag po ito ay naka-engage na ganon at umiikot na yung buong assembly na to, umiikot yan, yung main drive mo, pag hindi mo yan inilagay sa neutral, under ka talaga. Yun ngayon yung mapipili ka ng primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, sixta, merong ganon. So every time naman na nagpapalit ka nga ng kambyo, halimbawa galing ka sa neutral, ilalagay mo sa primera, apakan mo yung clutch, itutulak to, hihiwalay ito. So dapat, hindi mo na ito iikot kasi hindi mo siya maipapasok ang kambyo kung ito umiikot. Iinga yan. Kaya po mga kapatid, minsan nasisira yung, yung pilot bearing. Yun nandito sa may crankshaft, yung bearing na nando na pinapasukan ng main drive. Kapag nasira po yun at nag-stack up yun, kahit po ito ay humiwalay dito, hindi ito hihinto ng pag-ikot kasi nga stack up yung, yung pilot bearing. So yun yung hindi kayo makakambyo. Kaya minsan, sasabihin nila, magme-message sa akin, kapapalit lang po, bagong palit lahat yung mga clutches ko. Yung pressure plate, yung lining, release bearing, nagpalit din po ako ng fork. Kaya lang, pag ikinakambyo ko po, kailangan nakahinto pa. Ayaw niyang kumambyo kapag umaandar ang makina. Kasi nga nasira yung pilot bearing. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, kapag po kayo ay nagbaba ng transmission at papalitan niyo yung clutch, palitan niyo rin yung pinakamura na bearing doon. Yun yung pilot bearing. Siya yung pinakamura, siya yung pinakamaliit, siya yung pinakamadaling masira. So, iyon po yun, mga kapatid. Okay, dapat pinapalitan po yun, ha. Ngayon, pagdating sa palitan, meron pong nagsabi sa akin, masyadong mahal po yung gusto nyo. Papalitan nyo lahat. Kung halimbawa, ito lang naman yung napudpod, bakit hindi na lang ito ang palitan? Call mo po yan. Pero kung talagang ako po ang tatanungin nyo, kung nagpalit ka ng lining, magpalit ka rin ng pressure plate. Magpalit ka rin ng release bearing. So, meron po kaming mga na-encounter na ganyan. At ang gusto nila, ang palitan lang ay yung lining at yung itong release bearing. Dahil nga sabi nila, umiingay na daw to. Hindi nila ngayon papalitan tong pressure plate. Sabi ko, sir, palitan mo yan, iingay yan. Di, okay pa naman to eh. Iingay po yan kasi sir, sabi ko, may tama na dito. Oh. May hukay na. Sabi ko, iingay po yan. Hindi ingay yan. Mahal pa naman yun, Innova. Mahal kasi yung pressure plate ng Innova napakamahal eh. So original, hindi pwedeng replacement kasi nagkakaroon ng problema, matigas ang clutch pag replacement.
Ayaw niya. Hindi, tiyagain ko na yan. Ayun, pagkabit, umingay. Bakit po? Yung release bearing niya, pinalitan niya bago. Tapos yung kanyang pressure plate, may mga hukay na dito. Kaya nung inilapat niya, nung ibinalik na lahat, siyempre, uingay ngayon itong portion na to na may mga hukay na. Kasi hindi naman yun yung dating release bearing eh. So bumalik po sa amin, sir, umingay nga. Ayun, na doble gastos. Kaya po, mas maganda po mga kapatid, na kapag ka po kayo ay nagpalit ng clutch assembly bago lahat hanggat maaari. At kung maaari, yung original replacement. Lalong-lalo na sa mga Starex. Huwag po kayong magpapalit ng clutch parts ng Starex. Kukuha kayo ng Exedi, kukuha kayo ng Aisin-Wag. Ang bilhin nyo po yung original replacement ng Starex. Magkakaproblema po kayo. Sa Toyota, ganun din. Hanggat maaari, original replacement. OEM, lalong-lalo na yung mga modelo ng Toyota, itong mga Fortuner, Innova, Hilux, naku po, marami na kaming na-experience na ganyan. Sa Isuzu, Exedi, walang problema. Kahit na hindi siya yung original na Isuzu, basta Exedi na replacement, ang importante lang, may mata yung gagawa. Kasi makikita naman niya pag hindi talaga pwede. Okay, mga kapatid, punta ngayon tayo dito sa nasa kanan ko. Ito yung mga pyesa ng torque converter. Ang torque converter po, meron siyang impeller. Meron siyang stator. Ito yung nagko-convert talaga ng torque. Ito yung nagpapalakas. At meron siyang turbine sa loob. Yan. Kapag po in-start nyo na ang inyong sasakyan, umikot na yung inyong flywheel, iikot na itong torque converter ito. Yan, iikot na po ito. Ito yung buo, iikot na yan. At pag ikot po niyan, kung mapapansin nyo, itong shafting na to, ayan o, ayan, kung mapapansin nyo yung shafting na yan, papasok siya dito sa loob nito. Ito po yung pinaka-pump ng transmission. Ayan. So, papasok po siya dito, para ngayon, paikutin niya yung pump, hihigupin niya yung mga fluid, papapasukin niya ngayon dito sa input shaft, lalabas ngayon yung fluid dito. Ipapasok niya ngayon dito sa loob ng torque converter. Ganyan po yan. Ngayon, itong fluid na lalabas dito, papasok dito sa impeller, tapos dadaan sa turbine, magpapaikot-ikot yan, palalakasin itong stator, at mga kapatid, yun yung tinatawag na fluid coupling. Okay. So, bakit ko po ikinikwento sa inyo to? Bakit ko po ito ini-explain sa inyo? Magkaiba po kasi itong manual transmission clutch dito sa torque converter. Dito po sa torque converter, wala silang koneksyon. Ito po yung nasa side ng, ito po yung pinaka-output shaft, yung dulo na yan. Nakakabit po siya dito sa isang portion ng turbine. Pero ito, wala po itong koneksyon sa loob. Hindi katulad ng manual transmission, magkalapat sila. Ito po ang nagpapaikot dito sa impeller na to ay yung pong fluid coupling na nangyayari doon sa patuloy na pagpasok ng ATF natin sa loob. So meron na po akong vlog nito doon sa mga nauna kong vlog. So ngayon, wala po silang physical na contact. Dito nga po nalito yung marami nating mga subscribers kasi nga po, ang sabi nila, kapag daw po nasa traffic sila, inilalagay nila yung kanilang gear doon sa neutral kasi daw po, baka daw po masira yung mga clutches ng automatic transmission. Hindi po ganun yun mga kapatid. Kapag po in-stop nyo, namreno kayo at nasa drive ang inyong gear, namreno kayo, yung inyong mga clutches doon sa loob ng inyong automatic transmission, nakahinto din yun. Kasi po, nakahinto din to. Hihinto yan. Itong output shaft, hihinto yan na nakakabit dito. Hihinto din po ito lahat. Itong nasa loob lang ang hihinto, ito po, hihinto ito. Pero ito pong, ito pong kinakabitan naman nitong impeller na to, hindi po ito hinto. Patuloy po itong iikot kasi aswan po ito eh. Ito yung kanyang kaasawa. Aswan yan. Biniyak ko lang po yan. Ayan, aswan po ito. Biniyak ko lang yan. Pinaghiwalay ko lang. So ito po umiikot dahil nakakabit to sa makina, sa flywheel.
Pero ito, kapag po namreno kayo, hihinto po ito. Ayan. Kaya po ang mangyayari, nakahinto din po yung inyong mga clutches. Kasi yung mga clutches po natin, nakakabit po dito sa output shaft, dire-diretso na po ito dun. Hanggang doon sa mga mekanismo sa Gear 1, sa Gear 2, Gear 3, 4, 5, and so on. Kaya po, ang pinipigil po natin doon kapag po tayo ay namreno, ito pong operation sa pag-ikot ng turbine. So, meron pa rin pong amount ng puwersa na mararamdaman nyo kapag po kayo ay nakapreno at nakadrive, talagang parang gusto niyang umabante. Pero hindi sapat yung power na yon para i-overcome niya yung preno nyo. Kaya pag bitaw nyo ng preno, aabante kagad kayo kung kayo ay nakadrive. At habang tinataasan nyo ang RPM, bumibilis ang ikot nitong ating torque converter, mas lalong lumalakas yung power. Dahil nga kino-convert nitong itong stator na to. So ganun ang operation ng ating torque converter. Hindi po masisira ang inyong mga clutches kung sakali pong nasa drive yung inyong gear kung kayo ay naka-standstill or naka-traffic at umaandar po ang inyong makina. Wala pong masisira doon. Mas matindi pa nga po ang magiging epekto kung palagi inyong ginagawa na neutral drive, mas marami pong magkakaroon ng damage doon. Yung wear and tear na lang nung lever nyo. Yung wear and tear din ng mga solenoid na on-off na yon. Samantalang hindi naman dapat ganun. Dahil kung nakadrive ka naman, mga kapatid, at nakapreno ka, ang pinipigil mo lang naman, itong gitna. Ito yung pinipigil mo. At once nabitawan mo yung preno, ikot ka agad to at magpapatuloy yung fluid coupling na nangyayari. So yung fluid coupling, yun yung proseso na nagpapaikot dito sa dalawang hawak ko na to. Ngayon mga kapatid, meron ding clutch sa loob ng torque converter. So kung makikita nyo, parang ito, meron din siyang mga springs. At ito pong pinaka-cover niya, ayan, ito po kasi yung pinaka-cover nito eh. Ayan. Ito po ay may kinakapitan na friction material. Para din siyang lining. Ayun, nasa loob ito. Ayan. Kaya po, pag umabot na doon sa magla-lock up na yung clutch na to, ilalock nung solenoid, meron lock up clutch solenoid, ito pong portion na to, didikit dito. So pag dumikit po siya rito, lahat po ngayon, nung mga pyesa na to, ito at ito, iikot na po siya as one. So kung gaano kabilis yung RPM, yung ikot ng makina mo, ganun na rin po siya kabilis. So doon na po siya nagkakaroon ngayon ng contact. Pero pag bumitaw na yung lock-up clutch solenoid na yon, mga kapatid, mawawala na ulit ng koneksyon or dikit to, physical contact ito, dito sa friction material. Yun yung hinihintay nung iba kapag nagkukrus na sila, tumatakbo na sila ng 60, 70, 80, biglang bumibilis na ganun eh. Tapos pagbilis na ganun, gagaan yung andar ng makina. Sa mga Toyota, minsan nandun sila sa 90. Pagdating ng 90 o kaya 80, mararamdaman mo, biglang bibilis ng ganun. O yun na yung overdrive. Nag-perform na yung lock-up clutch solenoid. So naging aswan na sila. Yung ikot ng makina mo, yun na rin yung ikot nitong buong torque converter. Yun na rin ang ikot ng iyong buong transmission. Hindi po makakasira sa ating sasakyan kung lagi kang nakadrive. Kung ang iniisip nyo na kapag ka namreno kayo, may nagkakaskasan ng mga linings doon sa loob ng inyong automatic transmission, hindi po ganun yun. Kasi ang nasa isip po ng iba, sa manual transmission, kapag ka tinitimpla mo, halimbawa abante ka, okay, bago ka palang nagdadrive ng manual transmission, bago pa lang, drive. So every time na aabante ka, minsan namamatayan pa ng makina. Lalo na kung paatras. Pag namatayan ng makina, ninenervyos, pinagpapawisan ng malagkit kasi nga meron siya pwedeng maatrasan doon sa likod. Kasi yung timplahan. Tinitimpla niya yung clutch, tinitimpla niya yung bito ng clutch saka yung accelerator. Dahil pag nagkamali, pwedeng mamatay ang makina or pwedeng biglang umabante, mababangga naman niya yung nasa harapan niya. Ang tumitimpla po sa ating andar, sa automatic transmission, ay ito. Itong mga brake pads na to ng ating preno. Kaya nga po, ang mga automatic transmission, napakalakas umubos ng brake pads. Kasi, ang gagawin mo lang po, mamemreno ka, mapipigil niya yung ikot nitong turbine,
Pero umaandar pa rin yung makina mo. Nandoon pa rin, meron pa rin fluid coupling na natira doon. Hindi nga lang yun enough para talunin niya yung kapit ng preno. Pero abang binibitawan mo naman, ginagaanan mo yung preno mo, nararamdaman mo umaabante. Ang Toyota po, noong 2016, naroon po pala yan ng recall. O ito, basahin nyo. Pati doon sa kanilang software. Mga kapatid, maganda ng automatic transmission, pero matinding pag-aalaga. Sabi po kasi noong araw, kaya kaunti na lang yung mga manual transmission, talagang pinag-igi nila itong mga automatic transmission. Pero bakit ngayon, ito yung mga na-experience ko, araw-araw, puro ito po ang problema dumarating sa akin. Mga sasakyan na sira na ang kanilang mga automatic transmission. Kaya po yung vlog ko, na sinundan itong vlog na to, mga kapatid, panoorin nyo. At nandoon po kung ano po ang dahilan. Tulad ko po, yung aking sasakyan, automatic transmission, 2012 model hanggang ngayon, walang pagbabago ang kanyang performance. Itong isa dito, ganun din. Kasi po, nabibigyan ko ng tamang pag-aalaga. At doon po sa mga recent vlogs ko, nandoon po kung paano aalagaan ang ating mga automatic transmission. Kaya po mga kapatid, sana po tangkilikin nyo pa ang aking mga vlogs upang makatulong pa po ako sa inyo. At kung meron po kayong gusto nyong gawan ko ng vlogs at pag-aralan at i-research natin kung ano po ba yung dapat natin gawin doon sa mga gusto nyong gawan natin ng vlogs, mga kapatid, feel free to comments po dito. At bibigyan po natin ng panahon yan para magawaan po natin ng video. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Isang magpagpalang gabi na naman po. At mabuhay po tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.